Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Kasama naman natin ngayon dito sa studio si Marvin Ortiz. September 22, 2005 nang yumaw ang kanyang ama dahil sa sakit. Kaya naman ang kanilang stepsister, ang tumayong guardian nilang apat na magkakapatid. Dahil pawang mga minor de edad pa noon, sila Marvin, ang stepsister muna nila na si Marites Gito, ang pwedeng tumanggap ng pensyon ng kanilang ama. Paghahati-hatian dapat nila magkakapatid ang makakuhang pensyon buwan-buwan. Pero si ate, sinulo ang benepisyo. Kasi ang kwento pa ni paring Marvin, ni Marvin, Tolben, Alex. Nung matanggap na yung pensyon, pinalayas na sila. Pinalayas na sila magkakapatid. Ngayon, ang gusto ngayon ni Marvin, mailipat sa kanilang magkakapatid ang natitirang 2 taon na pensyon pa. Magandang hapon sa iyo, Marvin. Alright. Okay, so pumunta ka sa SSS. Anong sabi ng SSS? Ayun nga po sir, hiningihan po nila ako ng mga requirements po. Tapos, ang sabi po nila sa akin, para mailipat nga po yung pension sa akin, kumpletuhin ko po yung requirements. Tapos po, tinanong ko po sa kanila kung maihahabol pa po yung nakuha nung kapatid ko sa labas. Ang sabi po nila sa akin, pwede nila pong habulin. Ayun po yung sabi sa akin. Paano ano ba trabaho ng kapatid ninyo sa labas? Hindi ko po alam sa ngayon. Pero sabi po, tatlong SSS na po ang pinuntahan ko. Nagtanong po ako sa kanila. Sabi po sa SSS sa Binondo po, pwede nilang kunin yung kung ano yung mga property na ano. Palagay ko walang property yun. Iyo, sa basa ko lang. Dahil talaga mga pinakinabangan niya lang SSS ng tatay niya. Anyway, diretso nating makakausap si Miss Lilibet Soralbo, ang hepe ng Media Affairs ng SSS. Ma'am Lilibet, good afternoon. Yes, good afternoon, Sir Erwin. Si Erwin ito kasama si Tolben and paring Alex. At Alex. Kasama natin din ngayon si Marvin Ortiz. Yung kwento niya, 2005, yumaw ang kanyang ama pero beneficiary siya dahil minor de edad. So si ate na kanilang half-sister ang nag-claim. Nung may claim na yung pensyon ni tatay, pinalayas na silang tatlo. Parang nakita yata ni ate, ito na yung tatlong S, tatlong magkakapatid. Nung ma-claim na pinalayas na, layas. Ngayon, ang tinatanong niya, Ma'am Lilibet, he's 20 years old now. Gusto niya yung matitira pa raw hanggang 21 daw yata. Tama? Pwede niya. Hanggang 21. So, hinahabol niya yung 1 year pa para sa kanya, sa kapatid niya, 2 years pa. At kung pwede raw yung mga naibayad doon kay ate nung minor sila, makukuha pa ba nila yon, Ma'am Lilibet? Lalo na kung alam niya kung saan nakatira yung kanyang half-sister or kasi kung may SS yun, doon namin babawin sa kanya. Babawian natin yan. Saka iimbestigahan siya. Nako. Ayun. Pag hindi binawi, ma'am. Pag hindi binigay. Wala sa SS. Pwede siyang makasuhan. Ayun, makakasuhan. So gano'n na lang siguro, ma'am. At ikaw ba nag-file na sa SSS ng mga papeles? Kukulan. Hiningihan nga po ako ng mga kulang pang requirements. Pero may bibigay mo naman? Sa ngayon po hindi po kasi nga po wala po akong trabaho po. Ayun, yun ang. Hindi SSS, DOLE ang kailangan mo. Department of Labor and Employment. Anyway, Ma'am Lilibet, maraming salamat po. Sige, mapapuntahin na pag na-fulfill na requirement. Alam mo, Tolben, Alex, mga sari-sari ang mga kaya ho kami natatawa dito kasi mainit ang ulo mo, matatawa ho kami. Yung isa kanina, natuwa naman siya. Bagamat namatay, sabi niya, gutom na siya, so pinakain. Ngayon, ito naman si Sir, dapat tinatawag na rin natin ang DOLE para dalawa na. SSS at saka DOLE. Tanong natin, ano ba yung mga requirements hindi mo may bibigay? Yung ano po, joint affidavit po, tsaka yung notarize po, tsaka yung sa ATM nga po, hininga na nga po ako sa
ATM? ATM po. Wala ka namang ATM. Wala po. Oh, may ATM ako na hindi ginagamit dito. Pwede dito mo naman Baka sa'yo ipa-deposit. papasok. Ha? Hindi, Baka sa'yo papasok. bigay ko sa kanya. Dito monthly. mo lang muna i-deposit monthly. Magkano ba yung pension na yan? Ha? 1.7? 1.7 po. Ah, 1.7, di bali na sige na okay. Si Lilibet, nandiyan pa? Nandito pa. Biro Lilibet, lang. para sa akin, ano sa palagay niyo yung dapat ma-advise niyo ho rito kay ito sa atin ngayon? Ni Marvin. Kay Mayor Marvin. Kasi parang hindi ho siya nakapag-aral at medyo yung mga requirements kinakatakutan niyo ho. Pwede ho ba natin ma-assistihan man lang na para madalian ho sa kanya? Kasi nakapagtapos ka ba ng high school? Hindi po. Anong tinapos mo? Grade 4 lang po. Ay, grade 4 lang, ma'am, ang kanyang tinapos, ma'am. Baka matulungan ho natin, ma'am. Exactly. Assistihan na lang ho Sige, natin. okay lang. Papuntahin mo na lang. Ilapit na lang ho namin sa inyo para matulungan ho natin. At nang sa ganon, magawan ho ng paraan. Di ho ba, ma'am? Yes, Ayun. papuntahin mo lang sa akin. Yeah! Pero ang gagawin natin dyan, Tolben, Oh. pasamahan na lang natin sa staff bukas ng umaga, doon sa main office na mismo. Kay Ma'am Lilibet, ha? Alright. Para tulungan ka nila step by step kung anong gagawin mo. Ha? Alright. Alright? Okay ka na ngayon. Okay. Segway, dole na kagad. Sabay dole, samahan na rin staff natin sa Department of Labor and Employment. May computer tayo dyan. Pwede, oo. Tingnan na lang yung bagay sa kanya doon. Tama. Alright. Okay na. So, okay. Ayun, ma'am. Okay. Medyo Thank you. pamasahe. Then, kumain ka na ba? Hindi pa rin po. Di ba? Hindi pa rin. Hindi pa rin. Pangalawa na yan. Ah, Papuntahin mo. mamili ka. Dapat may contact na rin kayo na restaurant dyan, Tolben. Meron dyan sa harap. May pa-plug At na. saka meron kaming nakaabang dyan ng mga kachokara ng paborito ng mga staff na tulad ni Burns, tsaka kung sino-sino dyan, kumakain sila ng fishball. At Ayun, saka- yun, ayun. Yung mga ano, Pwede. Pinalayas na nga ito eh. Bakit? Walang matitirhan. Ayan ang problema. Di ba wala kang matitirhan ngayon, no? Bulugan ka ba sa bahay mo? Wala. Okay, ito.